Ang isa dyan na immediate reforms kasi yung campaign namin na dapat magkaroon talaga ng general registration. In fact, part yun ng advocacy namin sa regional government. So to the end, hanggang sa mga nagkaroon ng mga forums with CSO, mismo si Chairman Villantes ang bumaba, ito, tumigas sila sa umpisa hanggang later, which is understandable yung pagtigas nila dahil baka apektado raw yung ano nila, timeline nila. So hanggang nagkaroon ng batas. Paano yung general registration? Ang general registration kasi biometric eh. So ibig sabihin yan, actual na ngayon. So mahirapan na yung tipong dati na kahit underage o kahit naka-register, tapos kahit halimbawa hindi taga dyan naka-register. Ngayon ini-strictuhan talaga. Sa last one ng impression yun, mention niya kasi din yung very particular siya dun sa huge cash advances. So, nung nagpa-pwesto na sir kayo, actually, parang first week namin yan, nag-issue ako ng memorandum. Nakalimutan ko lang yung yung memorandum order number. Pero yan, para doon sa no cash advance. Kaya ngayon, wala talagang cash advances. Pero may rin yun, may difficulties din on our part. Kasi minsan, parang nagpapabagal ng trabaho. Pero pinilit namin ayusin yun. Nakaka-recover naman. Pero until now talagang no cash advance. Kasi yun yung vulnerable kasi sa corruption. Even doon sa COA report ng 209-2010, talaga yun yung puros cash advances. Yung cash advances, sir, sa mga government officials? Sa government officials, halimbawa sa loob ng ORG, tapos sa mga DepEd, Department of Education, DPWH. Pag inabot na magkano? Naku, hundreds of millions yun. Pero na-settle yun? Paano yun sila? Hindi, ang iba nagli-liquidate hanggang ngayon hindi pa natatapos. Pero lahat nung involved na may notice of disallowance doon sa COA report na yun, plinote namin lahat. Under investigation sila. Marami? Madami-dami. In fact, nagka-problema nga kami sa cashier eh. Kasi halos lahat ng cashier involved. Kaya meron, halimbawa, yung cashier ko ngayon sa Office of the Regional Governor, yun na rin ang ginagamit sa DepEd. So may shortage? Kasi may shortage kami ng cashier. Dahil doon sa problema, kasi halos karamihan, may sila, na nasangkot ang mga pangalan nila doon sa COA report. So talagang nasa-single ngayon na pinapayagan? Hindi, bawal. Ni 5 sen, walang kahit gano'n paano yung need, emergency or something, wala ba? Gumagawa sila ng paraan na nila. Basta no cash advance. Actually, ito pang isa subject namin for a special audit. In fact, may request na kami sa COA, yung DepEd mismo for a special audit. Kasi nagtataka kami, dapat may mga savings, pero bakit nagagastos? So parang ang sinasabi ng DepEd sa akin, parang nilalagyan ng mga tao yun. May savings, tapos may gas, nilalagyan ng tao. Para ma-disperse. Pero yung mga tao yun kaya? Ghost yun yung ghost. So hindi nag-exist yun? Hindi nag-exist. So, may ganon. Meron naman talaga yung mga namatay na, tapos sinasahuran. So, wala na yan ngayon? Wala na. So, paano yung... doon kayo nakaka ng maraming savings? Doon kami, actually yung savings namin nakabase doon. Isang problema kasi, nung nakaraan, lahat ng infrastructure nila, halos karamihan, regraveling, farm-to-market roads. So, ang problema mo sa farm-to-market roads, pag inulan yon, tapos na, sira na naman ulit. Kaya ang bagong policy namin, wala ng farm-to-market road, nag-regraveling. Tapos ang sinentro namin doon sa 1 billion project na infrastructure namin under sa Department of Public Works ng ARMM, concreting lahat. Bawal na yung regraveling. So, wala na rin itong Kaya ngayon, halimbawa, meron pang mga pondo na meron kaming inabutan na mga projects na ongoing. 15% pa lang ang hindi na-release. So, ibig sabihin kung 1 billion, meron pang 850 million na sa DBM. So, binavalidate namin slowly kung nagawa at ginawa. So far, meron kaming mga 50% na validate. Okay naman. So, ang iba, subject to validate. Actually, ito yung mas challenging.
Pero compare naman sa previous, halimbawa, even yung mga private armed groups, hindi naman katulad doon, lantarang nagmamasaker eh. Pero ngayon, hindi na. Lalo na itong general registration, talagang nagpagantay Bakit kami ano? doon. Dahil more deployment ng more policemen? Stricto rin yung mga security forces natin talaga. Halimbawa, tulad ng dati kasi kahit saan makikita mo ang armas. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa lang. Sa loob ng compound namin sa ARM, nung panahon ng mga ampatuan, actually kahit tanke ni Guerra meron dyan eh. Pero ngayon wala na. Only security forces ang allowed namin yun. Kahit civilian hindi namin i-allow. So yung crime incidents, meron kayo comparison as to Ay, bumaba. Sobrang baba. Even yung sa kidnapping, kahit may mga nangyari naman tulad nung kay Atiani, tingin ko bumaba ng gusto talaga. Halimbawa, sa Basilan, wala namang insidente na ngayon. Nakapokus sa Sulu initially. Hindi na ako tatakbo. Kasi ano yun eh, mamumulitika kami dyan, mahirapan. In fact, kung nagplano akong tumakbo, baka puros politika ng atupagin ko. Walang mangyayari dito. Tingin ko naman maghahanap na. Pati ako pagod na rin ako. Kahit kung bising ka pa ni President, Basta ako decided na hindi tatakbo. Pwede bang mag-implement, mag-executive reforms kapag appointed ka compared to elected ka? May difference ba sa tingin mo? Kung akong tanungin mo, mas madali. Una, bakit mas madali ang reform? Kasi meron kang presidente. Talagang for reform. Tapos yung appointee niya subservient eh. Kung gagong presidente mo, malamang gago rin ang magiging ARN. Tapos ang isang advantage ng appointee, ngayon na nakita ko to, kahit sabihin wala kang mandate. Dahil wala kang politika, pag dinaan mo sa election, mamumulitika at pagbibigyan mo lahat ng politiko. Eto, hindi eh. Kaya yung mga pakiusap, walang pakiusapan ngayon. Kasi wala naman akong utang na loob sa kanila. Ang utang na loob ko kay President Aquino. At pangalawa, si Noynoy mismo ang gustong magkaroon ng reforma, kaya wala akong problema.